Hello, good morning guys. Today is Friday, June 7, and we are going to the pension trust, Teamster Pension Trust, to apply my pension because I'm planning to retire probably this year or maybe next year, and I have an appointment today to help me out to fill up the application for my pension. Okay, Tempor, samahan niyo po ako. Let's go. Okay, tayo na po. June 7, 2024. Weather is gloomy, and we are going to Teamster Pension Trust because I'm applying for my pension. Baka mag-retire na po ako itong taon na to o maybe next year. Pupuntahan po natin yung 225 South Lake Avenue, Suite 1200 at Pasadena. Doon po tayo pupunta at makapag-apply na at matapos na yung aking application. Tagal na po kasi itong aking application na to, ngayon walang po mapupuntahan gawa na busy. Ngayon po ay narito po tayo sa San Fernando Road at didiretso na po tayo sa freeway para mabilis ang biyahe. 134 po, lakad po tayo ng 134 East Freeway at mag-exit po tayo ng 225 South Lake Avenue, Suite 1200 at Pasadena. Medyo maaga po tayo nung umalis. 7:30 po umalis na kami. 7:30 po ay umalis na ako at para hindi po ako masyado malate dahil pag ganun pong oras medyo busy, pero wag naman sana. Kuminsan walang traffic pagka 7:45 papuntang east medyo maluwag-luwag, pero yung papuntang west, north, ayan, ganyan, matraffic po yan. Kaya medyo okay po tayo ngayon sa traffic. Sa San Fernando pa rin po ako at kasalukuyang namamaybay sa San Fernando na mayroon pong construction dahil po sa yung street beautification. Pero malapit na pong mayari at the end of this month, June, mayayari na siya. Kaya hindi naman po inaapuran ng contractor dahil contract po sila. Kaya nandito po tayo ngayon. Traffic light, ayan, nag-red na po, nag-green na po, diretso na tayo. San Fernando pa rin po ito. Hindi po busy pa ngayon, mamaya-maya yan, mga bandang alas 8, alas 9, yan, traffic na po yan, bumper to bumper na. Dapat traffic na rin ngayon dahil 7:30 na mapasok sa trabaho. Kaya mainap swerte tayo ngayon at dahil hindi po masyado pupunta po tayo ng freeway. Lapit na po tayo. Ayun na po yung freeway sa taas. Kakaliwa po tayo dyan at papasok tayo ng freeway. Yung pong nasa taas na yan sa
Yan po ang freeway number 5 papuntang north. At pagka lumigaw ko naman dito papuntang east. Pero ang pupuntahan po natin ay 134 east. Kaya liliko po tayo dito sa Isanare. Public storage po itong intersection. $1 per first month. Yung pong unang application ko po naibigay ko na po matagal na. Ngayon second na po ito, final na. Ang pangalan po nung tao na ating pupuntahan ay Adrian. Siya po ang Teamster representative. Siya rin pong tutulong sa akin para fill up ng application ko. So, okay tayo na po. Ayan, eri po ang freeway entrance. Ito po tayo ng east, 134 freeway east. Okay, let's go. Pasok po tayo ng freeway. Kailangan kung ano po yung bilis mo sa freeway, sasabayan niyo po ang iba. Sasabayan niyo po yun, yung mga nasa freeway na, para makapasok ka ng maluwag at yung signal mo ay kailangan naka-on para pagbigyan ka nila. Yung iba kasi mga pasaway maski na nagsisignal ka hindi ka pagbibigyan, basta tuloy lang din sila. Yun po hindi masyadong professional, kaya ganun. Kailangan pagka meron pumapasok, mag-slow down ka para makapasok yung gusto pumasok, o mag-change lane. Ayaw nila mag-change lane, ayaw rin mag-slow down. Kaya yung pumapasok sa freeway nag-aatubiling pumasok, gawa na ayaw magbigay ng ibang driver. Maluwag po ngayon ang freeway. Dahil siguro maaga pa, at saka papunta po tayo ng east, kaya medyo madalang. Pero doon po sa kabila, ayun, nakikita niyo po mas marami. Pero maluwag pa rin yan. Kung magsaside street naman tayo, medyo matagal dahil yung traffic light pa ito. Kaya freeway naman tayo, maski mabagal, tuloy-tuloy naman. Kaya mabilis pa rin tayo. Medyo malamig po rito, summer time na po rito, kaya pero naman medyo gloomy. 2 araw na sunod na po yan.
9:00 po ang aking appointment. Nung unang punta ko po, maaga ako ng 30 minutes pero in-entertain na rin po ako. Ngayon, medyo maaga po tayo ngayon. Tingnan natin at kung ako asikasuhin nila. Wala naman po masyadong tao Kaya nga by appointment po para maasikaso ka nila. Kagigising ko lang po. Medyo naghisigab-higab pa ng konti. Ito na po ang Oasis 134 freeway pa rin po tayo. Sa bandang huli magiging 210 na po yan. Maluwag po ang freeway natin ngayon dahil medyo maaga pa at papuntang east po, kaya medyo maluwag. Pero doon sa papuntang west talagang crowded na rin po ang freeway. Hindi naman congested, medyo lang. Maluwag pa rin. Nakikita naman po ninyo doon sa kabila. Mas marami doon sa kabila kaysa dito sa linya ko. Dahil papuntang east ito. Yung pong sa kaliwa, papuntang west, papasok po sa trabaho. Kaya medyo mabigat na po ang traffic sa kabila. Itong pong 134 ay nagiging 210. Gawa na yung papuntang west ay nag-i-split po ang 210 at 134. Yung pong nasa itaas na yun ay papuntang 210. Natutin na po ito ngayon. Kaya medyo malapit na tayo. Kaya nag-change lane na po ako sa kanan. Nag-exit po tayo ng Lake Avenue. Nagme-merge po tayo papuntang right dahil magte-10 right po tayo sa Lake Avenue.
So South Lake, doon po ang ating destinasyon. Pasadena na po tayo. Medyo naligaw pa po ako dahil lumagpas po ako. Dahil matagal-tagal na rin po yung unang punta ko rito. Siguro yung mga 6 months ago pa po yun. Kaya kalimutan ko kung yung lugar. Pero iikot po tayo para balikan. Wala po masyadong parking dito, kaya ang kainaman po ng may disabled card, pwede ka mag-park sa street nang hindi ka na nagbabayad. Yun po ang benefits ng mayroong disabled card. Maski magdamag kang mag-park ay hindi ka titikitan, basta nakaayos lang yung sasakyan mo. Hindi gaya ng mga regular na sasakyan na walang disabled guard, kailangan magbayad pa sila sa parking nila. Yung magbabayad ka ng doon sa machine, magbabayad ka kung 2 oras, $1 per hour. Ako po hindi na. Yun po ang ating benefits para magkaroon ng libreng parking sa street. You don't have to pay your parking in the street. Eri na po tayo. Ayan, bayaran po kasi nandun yung mga gilid na yan. Ayan. Doon ka magbabayad sa machine. Ito na po yung building, kaya ako medyo inaayos ko na po yung aking parking spot. Ayan po yung machine. Ayan, dito sa kanan ko. Babayad ka ron. Kung wala kang disabled card, babayad ka $1 per hour. Kung ako meron akong special card, parking placard, hindi ako magbabayad. Maski magdamag po ako rito, hindi ako titigitan, basta nakasabit lang yung disabled guard. Okay, tayo na po at punta na po tayo sa loob. At ito po yung 225 South Lake Avenue. Ayan po, South Lake Avenue. At sa gitna po nito, doon tayo papasok. At yung building ay nandun po sa dulo. Yun, papasok po tayo rito. Meron po itong step at tayo po ay papasok sa loob. At napakaganda po ng lugar. At bawat gilid ay meron po mga upuan para yung mga visitor at yung mga empleyado pwede magpahinga. Meron din pong hammock na pwede mong gamitin. Ito po ang 225 South Lake Avenue sa Pasadena po ito. Tayo na pa. Napakaganda po ng lugar. Tingnan po ninyo. Meron silang upuan na pwede kang humiga, napakagaya ng nasa swimming pool at sa beach. Pwede kang mag sunbathing o ganon.
At bawat gilid po ay may mga upuan para makapagpahinga yung mga visitor at mga empleyado. At sa dulo, hanggang dulo po yan. Ayan. Meron din pong yung duyan, yung hammock. Pwede pong gamitin ng mga visitor at mga empleyado. Ayun po yung building na pupunta natin, yun nandun sa dulo. Ayan, napakaganda po, napakalinis. Ayan, ang mga dyan nagpapahinga yung mga empleyado at mga visitor. May music po kasi, kaya inalis ko po yung music. Nakaka-copyright po tayo, kaya voice over lang po tayo ngayon. Kaya tayo na po, diretso po tayo. Napakaganda po ng lugar, napakalinis. At yung kanina, nakakita ko kanina yung janitor ay naglilinis po. Binoblower niya yung buong paligid para maalis yung mga dahon. Ayan po, hanggang doon sa dulo yung mga upuan yan. Pangalawang po nito. Ayun, kalsada na po yun. Pero dito po tayo papasok. Ayan, nandito na po tayo sa elevator. 12th floor po tayo. 12th floor. Ayan, nasa floor na 5, 6. Hanggang sa 12th floor, doon po ang opisina ng Teamster sa 12th floor. Ito na po tayo, 12. Okay, pasok na po tayo. May labas pala. At papasok tayo doon sa area. Ito po si Adrian. Siya po ang magpapaliwanag sa akin kung ano ang aking mga pipiliin. Ipapaliwanag niya sa akin kung alin ang dapat na i-check sa mga boxes na nakalagay doon sa form. Tinutulungan niya po tayo. At sinabi niya sa akin, meron yung first month ko po malaki dahil November 1, 2023 to now meron po akong 7 months. Babayaran po nila yung 7 months. Kaya medyo malaki. Ngayon ang monthly ko, papaliwanag niya sa akin kung magkano ang makukuha ko, matatanggap every month. Medyo matagal-tagal din po tayo dito sa Teamster. 11 years yata. 11 years. 10 or 11 years. Papaliwanag niya po sa akin. At sinasabi niya rito na kung alin ang aking meron po kasi 6 yung pagpipilian ang pinili ko po yung una, medyo malaki-laki po yung una, kaya yun po ang aking pinili. At siya na rin mismo ang nagsabi sa akin, kaya yun na rin po ang aking kinuha. 6 na pages po ito. At yung 3 huling pages ay tungkol po sa income tax. Sabi niya sa akin, kung every month ay babawasan ako ng tax or at the end of the year, sabi ko at the end of the year, para magamit ko naman po. Ganon din naman yun. Kaya lang, ang kaibahan nun, every month walang taxes na deduction. Pero at the end of the year, magbabayad ako. At isang option, every month may taxes na babawasan. Pero ang pinili ko yung at the end of the year, para isang kaltasan na lang. Hindi yung every month may kaltas. Mayaman dito talaga si Uncle Sam kinukuha niya lagi ang mga tax. Pati sa pagkain, bibili, mag-grocery ka, may tax na. May tax pa rin.
Lahat ng bagay rito may tax eh. Kaya ayun. At pati yung pension ko may tax din yan. At inaayos na po niya. Ang kaya naman po kung bakit ako nagpunta rito, siya na po ang notary. Siya na rin po, si Adrian na rin po. Hindi yung ako mag-aayos sa sariling application ko sa bahay, at pagkayari ko mapilapan ay pupunta ako sa notaryo at ipapa-notarize ko yung aking mga papeles para maging legal. At magbabayad ako. Samantalang dito kay Adrian, ituturo pa niya sa iyo ang gagawin mo para magawa mo ng tama yung application mo. At siya na rin po ang notaryo. Hindi ka na magbabayad. Libre na po yun. Kaya mas mabilis pagka na notarize na ni Adrian, isa-send na niya sa main office. Final na yon. Hindi kagaya ng ako pa ang gagawa, ipapanotarize ko pa, i-mail ko pa sa post office, matagal, abutin ng mga 5 days pa bago matanggap yung aking application. Samantalang kay Adrian, siya na mismo ang aayos, siya na rin ang notary, at final na yon. Ipa-fax lang niya doon sa main office. Kaya mabilis. Kaya makatatanggap ko agad yung aking cheque. Excuse me po. Medyo malamig na po gabi na po kasi umaga po kasi yun. Kaya malamig. Ayun po, malapit na po tayong matapos. Pinipila pa na ni Adrian signature niya, at i-stamp po niya yun ang notary, yung stamp. Bawat pages po nito may stamp. Ayan po ako, yung daliri na yan. At voice over po ako kasi may music ayoko pong maka-copyright kaya voice over lang tayo. Mabait po at professional itong si Adrian, at talagang detalyado ang kanyang pagpapaliwanag sa aking application. Kaya mabilis, sandali lang kami nangyari mga siguro 10 minutes dahil 6 pages lang naman yun. Sa isang page 3 katanungan lang ang option 6, pero ang pipiliin mo lang isang box. Siya na rin mismo ang nagtuturo sa akin. Tapos yung huli, pangatlo, yung signature. Kaya sandali lang. At i-stamp na rin niya. At inilalagay na po niya sa computer para diretso na yun. Isa-send lang niya sa main office. Kaya mas mabilis. Itinatype niya. Yung aming mga paperworks, meron din po sa computer. Kung ano yung nandun sa paperworks na itong aming pinipilapan, diretso na po yun sa computer. Meron din pong form doon na kagaya ng aming pinipilapan ni Adrian. Kaya automatic yun, isesend lang niya sa computer, sa main office, yung application ng kamukhang na parehas ng aking application. At
Magaling magpaliwanag ito si Adrian. Dahil yan po ang trabaho niya. Kaya malapit na po kami mayari. At isa-xerox niya yan at bibigyan po niya ako ng copy. Ayun, stamp yun. Notary po yun. Yung stamp. Siya na po mismo ang notary. Siya na rin mismo. Kaya final po, yan ang kainaman, mabilis. Hindi kagaya na kung ako ang gagawa. Dadali ko pa sa nalaglag po yung camera, bumagsak, kaya ayun, blanco. Ayun po yung kamay ko. At pirmahan po kami ni Adrian. Pagka-pirma ko, pipirma din siya. Nakatunayan na siya mismo ang nakatanggap ng aking application. Ayan, pinafinalize na po niya yung aming application. Yan po ang first pages. Nire-review lang niya. Ayan. Magaling po magpaliwanag eh. Tsaka mabait. Yan po kasi ang trabaho niya, ang ituro sa mga retirees ang dapat gawin sa mga application na aming gagawin. Kung titingnan niyo po, parang kaliwete ko, hindi po. Kanan po ako. Kaliwete lang sa tingin, pero kanan po ako. Ayun, natapos na po. At nire-review lang niya kung kumpleto na yung aming ginagawa. At bibigyan niya po ako ng kopya. At within 2 months po ay makakatanggap na ako ng cheque. At yung unang cheque na matatanggap ko ay 7 months dahil late na po kasi ako nag-apply eh. November 1 dapat 2023. June 7 po ako nag-apply. Kaya meron silang 7 months na babayaran sa akin. Ayan, natapos na po kami. Papauwi na po ako. At ang kagandahan dito sa ako na to sa elevator na to digital. Ipe-press mo lang yung lobby at pipili ka lang ng anong letter at yun mismo ang bubukas na elevator. Pinili ko lobby sa F. Kaya nagbukas yung elevator F. At pababa na po kami. Ayan, bababa na po ako at tapos na po yung aking appointment kay Adrian. Ayan, lobby po. Sa lobby na po tayo. Bubukas po siya. Ayan, nandito na po tayo sa labas. At gaya ng dati, may music na naman din. Kaya iniwasan ko po ang copyright. Minute ko po yung aking video para i-voice over ko lang po. Ayan po yung mga upuan
at yung hammock kayon, pwede kang gumamit ng mga magpahinga para sa mga visitors at sa empleyado. Ayan, yung hammock ginagamit po ng mga visitor at empleyado. At babalik na po tayo sa kotse. Yun po ang South Lake Avenue. Yan po yung nakita niyo mga sasakyan na yan. Doon po ako nakapark. At uwi na po. At hindi pa po ako nag-aalmusal. Medyo nagugutom na rin ako. Kaya maghahanap tayo ng restaurant para makakain. Breakfast pa lang po ako. Kasi nga maagang alas 7 umalis na kami. Para dati kasi traffic na yun mga ganong oras Kaya alas 7 umalis na ako. Kapag punta tayo sa parking lot. Parking lot saka sa kotse. Doon po ako nag-park sa gawin na yun. Hindi po ako nagbayad ng parking dahil meron po akong disabled card. Ayun po ang aking papeles. Okay, eto na po yung sasakyan. Diretso na po tayo. Okay, time for punta po tayo ng restaurant. At para makakain, gugutom na ako Ito po ang Broadway. Punta po tayo ng Seafood City para makakain. Yan po ang Eagle Rock Target. Okay, hindi ko na po papakita na kakain dahil para tuloy-tuloy na po yung kain ko. Pasok po tayo rito sa Target. Ito po ang Eagle Rock. Sa ilalim po yung parking. Sa ibabaw rin po meron covered parking po itong ilalim. Diretso po tayo ng Seafood City. Naghahanap lang po ako ng disabled parking. Kasi marami na rin gumagamit ng disabled. Kaya ako minsan wala akong pwesto. Nagawa na nila Kaya wala po ako makuha. Okay. Dito na lang po at sana'y nagustuhan nyo ang aking maliit na video ito. Ay medyo mahaba-haba ng konti. Subscribe lang po kayo. Click na rin po nyo ng notification bell para updated kayo sa mga video pang aking gagawin. Share na rin po nyo para masaya. Okay, 10-4. Thank you for watching.